Ang kwento ay nagsisimula sa isang saranggola na malayang lumilipad sa isang lungsod na inaanod saan man ito dalhin ng hangin. At sa lungsod na ito nakita ang isang magiliw at mausisa na 8 taong bata na si Sohan at sa kabila ng kanyang murang edad kapansin-pansin ang kanyang talino. At araw-araw naglalakad ito patungo sa paaralan kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Yang Sok. At isang umaga hiniling ni Sohan sa kanyang ina na itali ang kanyang buhok upang maghanda sa paaralan at ang kanyang ina ay abala sa trabaho nito at mga gawaing bahay na halos wala na itong oras upang tulungan si Sohan. Napansin ito ng kanyang ama at nagpasya na itali ang kanyang buhok at naghanda si Sohan na umalis para pumasok sa paaralan ngunit nagsimulang umulan sa labas. Nagtanong ang kanyang ina kung dapat ba siyang ihatid nito sa paaralan ngunit alam ni Sohan kung gaano kabisi ang kanyang ina kaya naman sinabi nito na tatakbo na lamang siya at makakarating sa paaralan sa loob ng 3 minuto. Sinabi ng kanyang ina sa kanya na kunin nito ang pangunahing ruta dahil mas ligtas ito at umalis si Sohan para pumasok ngunit ang kanyang mga kaibigan ay nauna na. At habang naglalakad ito patungo sa paaralan isang lalaki ang pinagmamasdan siya at sa sumunod na eksena ang saranggola na lumilipad ng malaya sa simula ng kwento ay nahulog sa isang basang kalsada. Kinuha ng lalaki ang saranggola at nilapitan si Sohan at pinuri nito ang kanyang payong at sinabing napakaganda nito at nagtanong kung gusto ba niya ito ibahagi sa kanya. Mabait na tumanggi si Sohan at sinabi na mahuhuli na ito sa paaralan habang lumingon ito at nakita na malapit na ang paaralan ngunit dahil sa malakas ang ulan walang tao sa labas ng gusali. At sa sumunod na eksena lumitaw ang kaguluhan at ang payong ni Sohan ay ganap na nasira at ang kanyang bag sapatos at mga kagamitan ay nagkalat sa isang madilim na lugar at naroon din siya na labis na sugatan. At sa pagtipo ng kanyang huling lakas ginamit nito ang kanyang telepono upang tumawag ng tulong. At ilang sandali isang ambulansya ang dumating at mabilis siyang dinala sa malapit na ospital at nang dumating ang ina nito nanlumo ito ng labis nang makita ang kalagayan ng kanyang anak at ang katawan ni Sohan ay nababalot ng sugat na isang patunay sa pananakit na tiniis nito. Hindi lamang siya sinaktan ng lalaki ngunit binugbog ito hanggang sa bingit ng kamatayan ngunit sa ilang milagro nakaligtas si Sohan. Pinaalam ng doktor sa kanyang mga magulang na kailangan ng operasyon upang tuluyang mailigtas ang kanyang buhay. At pagkatapos ng operasyon pinaliwanag nila ang malawak na pinsala at upang mapanatiling buhay si Sohan kailangan nilang tanggalin ang malaking bahagi ng kanyang bituka at tumbong at papalitan ito ng isang artipisyal na ari. Nilagyan din nila ito ng isang plastic bag na kung saan dadaan ang kanyang dumi. Sinabi ng doktor ang pinakamasakit na balita na si Sohan ay kailangan na mabuhay sa ganitong kondisyon sa natitirang bahagi ng kanyang buhay at ang bigat ng trahedya ay bumagsak lahat sa kanyang mga magulang na nag-iwan sa kanila na tiisin ang labis na kalungkutan at harapin ang realidad. At nang magkamalay si Sohan nagmadali ang kanyang ama sa tabi nito at nagtanong ito sa kanya kung hindi ba ito pumasok sa trabaho at nang marinig ng ama ang tanong na puno ito ng pagkakasala at naramdaman na nabigo ito para sa kanyang anak. At si Sohan na may mahinang boses ay hiniling sa kanya na habulin ang lalaking nanakit sa kanya at sinabi na nakapantalo nito na may maraming bulsa. Sinabi ng ama ni Sohan sa kanya na magpahinga ngunit iginiit nito na inaantok siya at nag-aalala ito na kapag nakatulog siya makakalimutan nito ang lahat ng nangyari at sa ikabuturan nais ni Sohan na mahuli ang lalaki kahit ano pa ang mangyari. Bagamat siya ay 8 taong gulang lamang ang kanyang karunungan ay lumagpas na sa kanyang edad. At ilang sandali nakatulog ito at ang kanyang ama na nilalabanan ang kanyang emosyon ay nahirapan na panatilihin ang kanyang sarili habang tahimik itong lumabas sa silid. At sa labas pinaalam sa kanyang magulang na ang mga pulis ay natukoy ang lalaking may pananagutan sa pagdurusa ng kanilang anak. Nagmadali ang ama ni Sohan sa istasyon ng pulis at sabik na gumawa ng aksyon gayunpaman sinabi ng pulis sa kanya na kulang sila ng sapat na ebidensya upang arestuhin ang lalaki at kailangan ang pahayag ni Sohan upang magpatuloy. At nang binahagi ng ama ni Sohan ito sa kanyang asawa labis itong nagalit at ayaw nito na mabuhay ang kanyang anak sa trauma sa pag-iisip nito sa nangyari at isang malaking pagtatalo ang naganap sa pagitan nila. At malinaw na silang dalawa ay labis na hindi alam ang gagawin at nagpupumilit na makayanan ang sinapit ng kanilang anak na babae. At sa gitna ng pagtatalo lumapit ang isang pulis sa ama ni Sohan at inimungkahi na umuwi na ito upang kunin ang lahat ng laruan ni Sohan at dalhin ito sa ospital. Ang ama ni Sohan ay nabigla sa kahilingan na ito at pinaliwanag ng opisyal na ang babaeng psychiatrist na itinalaga kay Sohan ay hiniling ito.
At dahil nalilito at handang gawin kahit ano para sa anak, umuwi ang ama ni Sohan at doon nakita nito ang paboritong laruan ni Sohan na si Kokomong at maingat itong dinala kasama niya sa ospital at umaasang makakatulong ito sa kanyang anak. At sa ospital dumating ang psychiatrist upang simulan ang treatment ni Sohan at ang babaeng psychiatrist ay nagsimula sa pakikipaglaro kay Sohan at sinusubukan na bumuo ng isang tiwala sa kanya. Binigay nito kay Sohan ang kanyang paboritong laruan na nagdulot ng maliit na ngiti sa mukha ng bata. At paunti-unti ang pag-uugali ni Sohan ay nagsimulang bumalik sa normal at sa oras na maging komportable ang bata nagsimulang magtanong ang psychiatrist sa bata. Ang buong sesyon ay itinala ng mga pulis at pinapakita ng psychiatrist ang ilang larawan ng tao kay Sohan. At nang makita ni Sohan naglarawan ng lalaki na nagdulot sa kanya ng sakit, mabilis nitong isinara ang kanyang mata at naintindihan ng psychiatrist na malamang ito ang salarin. At upang kumpirmahin, ipinakita kay Sohan ang isang mas maliit na grupo ng mga larawan at hiniling na kilalanin ang lalaki. At dahil may mahirap na kalagayan, marahan na itinaas ni Sohan ang kanyang kamay at itinuro ang halimaw na nanakit sa kanya. At sa pagturo ni Sohan ng mga pulis ay may sapat ng ebidensya upang arestuhin ang lalaki na may pananagutan. At bago umalis, nakipag-usap ang psychiatrist sa ama ni Sohan at pinaliwanag nito na kailangan ni Sohan ng oras at suporta upang gumaling ito ng pisikal at emosyonal at ang kanyang paggaling ay hindi imposible kung wala ang kanyang pamilya. At sa pagbigay ng kanyang card, tiniyak nito sa pamilya na maaari nilang tawagan siya sa anumang oras para sa tulong. Gayunpaman, binaliwala ito ng ina ni Sohan at dahil napupuno ng galit at pagkabigo, kinuha nito ang card at ibinalik ito sa psychiatrist at tumanggi sa anumang tulong. Samantala, ang pulis ay matagumpay na nahuli ang rapist at ang balita ay mabilis na kumalat sa mga media. Dinagsa ng mga media ang ospital upang ibalita ang insidente at nang malaman ito ng ama ni Sohan, nagmadali ito sa ospital at determinado na protektahan ang kanyang anak sa kaguluhan ng media at alam nito na gagawin ng press na sensasyonalismo ang trahedya na maaaring magdulot ng pinsala kay Sohan. At habang naghahanda ang ospital na ilipat si Sohan sa isa pang silid, sumunod din ang mga media at dahil alam na wala na sa kontrol ang sitwasyon, ang ama ni Sohan ay binuhat siya at dinala ito sa isang tahimik na silid sa top floor. Samantala, habang si Sohan ay nababalot ng takot at pagkabalisa habang tumingin ito sa mukha ng kanyang ama na lumuluha at nagtanong kung may nagawa ba itong mali. Tiniyak nito sa bata na wala itong ginawa at sinubukan na pakalmahin si Sohan at habang ginagawa ito ang bag na nakakabit kay Sohan upang kunin ang kanyang dumi ay biglang sumambulat at natapon ito sa kanyang higaan. Mabilis na gumalaw ang kanyang ama upang linisin ito at palitan ang bag at nang buksan ito ang kanyang damit upang ayusin ito, si Sohan ay nagkaroon ng matinding post-traumatic stress at ang nakakatakot na alaala ng pag-atake ay bumalik sa kanyang isipan at ganap itong hindi mapakali. Sa una, ang kanyang ama ay nalilito at hindi maintindihan ang nangyayari, ngunit habang napapaisip ito, umatras ito na halos mamatay sa kalungkutan at ang kanyang puso ay nawasak sa piraso at alam na ang iniwan ng halimaw sa kanila ay mas malalim pa kaysa sa inakala niya. At sa gabi ng binisita ng ama ni Sohan ang kanyang silid, mabilis nitong tinakpan ang kanyang sarili ng isang tela nang makita ang kanyang ama. Ang reaksyon nito ay nagpatigil sa kanyang pag-iisip, ngunit marahan nitong sinabi sa bata na ang kanyang ina ay masama ang pakiramdam at hindi ito makakadalaw sa kanya sa loob ng ilang oras. Dinagdag nito na magkakaroon na rin siya ng isang lalaking kapatid at nanatiling tahimik si Sohan at hindi tumutugon sa kanyang ama. Napagtanto ng kanyang ama na ang pangyayari mula sa umaga ay nagdulot din ng takot sa bata sa kanya at labis na nasaktan ng lalaki sa pag-iisip na ito, ngunit sinubukan niya itong itago. Marahan nitong sinabi kay Sohan na hindi nito kailangan itago ang kanyang mukha at habang naghihintay ng sagot, tahimik itong lumabas ng silid. Ang mga bayarin sa ospital ay nagsimulang dumami at ang ama ni Sohan ay nakita ang kanyang sarili na nahihirapan ito magbayad sa kanila. At dahil desperado para sa tulong, tinawagan nito ang kanyang malapit na kaibigan at ang kaibigan na ito ay sumuporta sa kanya sa nakaraan at hindi nagdalawang isip na muling tumulong. Tiniyak ng kaibigan niya sa kanya na huwag mag-alala sa kanyang trabaho at siya na ang mag-aasikaso sa lahat hanggang sa umayos ang mga bagay. Ilang araw ang lumipas, ang pagdinig sa korte sa lalaking nanakit kay Sohan ay naganap at nang tanungin, itinanggi ng lalaki ang lahat ng akusasyon at sinabi nito na nagtratrabaho siya sa isang construction site at nagtratrabaho ito buong araw sa araw ng insidente. Sinabi din nito na pagkatapos nitong umuwi sa umaga, uminom ito ng alkohol at mabilis na natulog at iginiit na wala itong alam tungkol sa nangyari.
Gayunpaman ang mga pulis ay naglabas ng malakas na ebidensya laban sa kanya at inihayag nila na ang dugo ni Sohan ay nakita sa kanyang damit at karagdagan ang lupa sa pinangyarihan ay nagtugma sa lupa sa kanyang sapatos. At bilang depensa sinabi ng lalaki na ang kanyang sapatos ay ninakaw at misteryosong lumitaw sa labas ng kanyang bahay bago pa siya arestuhin ng mga pulis at inakusahan nito ang mga pulis ng pag-frame up sa kanya. At kasama sa loob ng courtroom ay ang kaibigan ng ama ni Sohan na labis ang galit sa kasinungalingan ng lalaki. At dahil hindi makontrol ang kanyang galit tinanggal nito ang kanyang sapatos at ibinato ito sa lalaki at sumigaw na dapat itong mahiya na tawagin ang kanyang sarili na isang tao at isang kaguluhan ang naganap sa courtroom. Samantala nang magtungo ang ama ni Sohan sa ospital nakita nito ang ilang tao na inaaliw si Sohan sa pagsuot ng mga cartoon costume at si Sohan ay labis ang tuwa. At sa katunayan ito ay ang kanyang asawa at kaibigan at isang nurse mula sa ospital at ang lahat ng ito ay plano ng psychiatrist na naunang dumating para kumuha ng statement mula kay Sohan. Ang kanyang asawa ay tinawagan ng psychiatrist at inupahan ng ina ni Sohan ang mga costume. At nang magtungo ang ama ni Sohan upang bayaran ang renta nagtanong ito kung magkano ang renta sa isang costume para sa isang araw at sinabi ng may-ari na ang renta sa costume para sa isang araw ay $200 ngunit ang ama ni Sohan ay walang ganoong kalaking pera. Nagtanong ito kung pwede niyang bayaran ang costume ng hulugan at nang marinig ito na pagtanto ng may-ari na wala itong pera at dahil alam ang kanyang sitwasyon ay nagpasya na lamang na tumulong. Binigay nito ang isa sa costume ni Kokomong ng libre at sinabing maaari niya itong ibalik kapag tapos na niyang gamitin. At pagkatapos nito pumasok ang ama ni Sohan sa kanyang silid na suot ang Kokomong costume at si Sohan ay labis ang tuwa nang makita ito. Mabilis nitong niyakap si Kokomong at ang mukha ng bata ay lumiwanag sa labis na tuwa. Sa sumunod na umaga ang babaeng psychiatrist ay gumugol ng oras kausap si Sohan at sa panahon ng kanilang pag-uusap malumanay nitong sinabi kay Sohan na ang bakasyon ay matatapos na at ang unang araw ng klase ay malapit na. Nagtanong ito kay Sohan kung gusto nitong bumalik sa paaralan at mabilis na tumanggi si Sohan. Naisip nito na alam ng lahat ng kanyang kaibigan ang nangyari sa kanya at ayaw nitong humarap sa kahihiyan. At nang magtanong ang psychiatrist kung ano ang nararamdaman nito sa ospital nagsalita si Sohan at sinabi nito na nakaramdam siya ng konsensya dahil ang kanyang mga magulang ay hindi makapagtrabaho at alam nito na ang bayarin sa ospital ay malaki at nahihirapan ang mga magulang niya na bayaran nito. Ayaw din nito na magdusa ang kanyang magulang dahil sa kanya at inamin ni Sohan na gusto na nitong bumalik sa paaralan ngunit natatakot na itong bumalik pa. 2 araw ang lumipas si Sohan ay inilabas sa ospital at ang kanyang ina at ama ay dumating upang sunduin siya ngunit umiiwas pa rin si Sohan na tumingin sa kanyang ama. At habang nasa sasakyan naglagay ang ama ni Sohan ng tela sa pagitan nila upang mabawasan ang kanyang takot. At habang nagmaneho sila sa lokasyon kung saan nangyari ang insidente muling lumala ang kondisyon ni Sohan. At dahil naramdaman ito ng kanyang ama mabilis na pinatakbo ng ama ni Sohan ang sasakyan at nilagpasan ang lugar upang maiwasan ang traumatic stress ni Sohan. At nang makarating sila sa bahay lumabas si Sohan sa sasakyan at mabilis na nagsuka ngunit si Sohan at ang kanyang ina ay napansin ng isang bagay na nagpasaya sa sandali. At sa pader ng kanilang tindahan maraming matatamis na notes na iniwan ng mga kaibigan ni Sohan at nang makita ang mga mensahe na ito ang mukha ni Sohan ay lumiwanag ng kaligayahan. At sa sumunod na umaga ang matalik na kaibigan ni Sohan na si Yang Suk ay dumating upang makita ang ama ni Sohan at nabigla sa pagkakasala at maluhang sinabi ng bata na kung kasama nito si Sohan sa araw na yun hindi sana mangyayari ang insidente na ito. Nagsimula itong umiyak nang hindi mapigilan at marahan siyang inaliw ng ama ni Sohan at tiniyak sa kanya na hindi niya ito kasalanan at hindi dapat nito sisihin ang kanyang sarili. Ang kaibigan ni Sohan ay pinadalhan siya ng maraming mensahe na tumulong palakasin ang kanyang kumpiyansa na bumalik sa paaralan. At sa sumunod na umaga pumasok ito sa paaralan kasama ang kanyang tiyahin gayunpaman hindi maganda ang pakiramdam ni Sohan dahil sa kanyang ostomy bag at nag-aalala ito kung ano ang sasabihin niya pag tinanong siya tungkol dito dahil hindi rin niya alam ang sagot. At bukod pa napansin nito na nakatingin sa kanya ang kanyang mga kaibigan ng kakaiba na nagparamdam sa kanya ng labis na hiya. Ngunit sa sandaling makaramdam ito ng pagkabalisa lumitaw ang kanyang ama suot ang Kokomong na costume. Ang presensya nito ay nagpalutang sa kaluluwa ng dalaga at nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na kailangan niya. At habang lumipas ang araw nagpatuloy ang ama ni Sohan na sundan siya sa paaralan na laging nakasuot ng Kokomong costume upang mabawasan ang kalungkutan nito.
Kinausap din nito ang punong guro ng paaralan upang matiyak na medyo ilayo si Sohan sa mga lalaking guro upang maiwasan ang stress ng bata. At upang pawiin ng tuluyan ang pagkabalisa ni Sohan, binilan siya ng kanyang ama ng isang waste bag at pinuno ito ng chocolate. At sa paraan na ito, kapag nagtanong ang kanyang mga kaibigan tungkol sa bag, kumpiyansa nitong sasabihin sa kanila na puno ito ng chocolate. Ang ama ni Sohan ay nagpursigi upang matiyak na hindi ito makakaramdam ng kahihiyan o mawala sa lugar. At sa sumunod na araw nang magtungo si Sohan sa paaralan, ang kanyang mga kaibigan ay nagtanong kung ano ang nasa loob ng bag sa kanyang bewang, at kumpiyansa na sinabi ng bata na may chocolate sa loob, at kinuha niya ang mga ito at ibinahagi ito sa kanyang mga kaibigan bago magtungo sa paaralan kasama si Yang Suk. At sa paglalakad ang ama ni Sohan na suot pa rin ang Kokomong costume ay patuloy na pinapasaya siya at tiniyak sa kanya na kasama niya ito palagi. Gayunpaman, napagtanto ni Sohan na ang kanyang ama ay nasa loob ng costume at paulit-ulit nitong kinakausap si Kokomong, ngunit ang costume ay hindi tumugon. Dahil na curious, dinala ni Sohan si Kokomong sa tindahan ng kanyang ina at nagtanong kung ang ama ba niya ang nasa loob ni Kokomong. Tinanggal ng ina ni Sohan ang maskara at lumitaw ang kanyang ama na naliligo sa pawis mula sa init sa loob ng costume. At nang makita ang kanyang ama sa ganitong sitwasyon, marahang lumapit si Sohan sa kanya at pinunasan ang pawis sa kanyang mukha. At sa mga sandaling yun, ang emosyonal na distansya sa pagitan nila ng kanyang ama ay nagsimulang magsara at muli silang nagkaroon ng ugnayan. At sa sumunod na eksena, isang pulis ang tumawag sa ama ni Sohan upang makipagkita sa kanya at pinaalam sa kanila na ang kaso laban sa rapist ay humihina. Pinaliwanag ng opisyal na ang rapist ay hindi matino ang pag-iisip at nag-file ito ng petisyon base sa mga bagay na ito at nangangahulugan na kailangan tumstigo ni Sohan ngayon sa korte. Alam ng ama ni Sohan na hindi ito ang tamang landas para sa kanyang anak, at dahil walang ibang pagpipilian, nagtungo ang ama ni Sohan sa kulungan upang makita ang rapist. Sinabi ng lalaki sa ama ni Sohan na siya ay inosente at sinabi na hayop lamang ang makakagawa ng ganoong krimen. Gayunpaman, nagbuntong hininga ito at nagmungkahi ng isang kasunduan, bagamat sinabi nito na wala siyang pera sa ngayon. Babayaran nito ang ama ni Sohan hanggat gusto niya sa oras na makalabas ito sa kulungan. Napagtanto ng ama ni Sohan sa kanyang mga salita na naaalala ng lalaki ang lahat at nagsisinungaling sa kanyang pag-iisip. Pagkatapos ay nagbanta ito sa ama ni Sohan at sinabi na makakalabas ito sa kulungan at maaaring ulitin ang kanyang ginawa. Ang ama ni Sohan ay napuno ng galit sa mga oras na yun at sinimulan nitong basagin ang salamin ng kulungan gamit ang upuan. At sa sumunod na eksena, dinala tayo sa korte kung saan ang rapist ay dinala, at sa pagkakataon na ito si Sohan ay pinatawag din para magsalita. Kinilala nito ang rapist at idineklara ng korte na nagkasala ito. Gayunpaman, sa kabila ng karumal-dumal na krimen, ang rapist ay sinintensyahan lamang ng 12 taon sa bilangguan. Ang desisyon na ito ay ikinagalit ng lahat ng naroon sa courtroom, at ang ama ni Sohan na labis ang galit ay sumulong upang patayin ang rapist. Ngunit sa oras na lumapit ito sa rapist, lumapit si Sohan at hinawakan ang paa ng kanyang ama at nagmamakaawa sa kanya na umuwi. Ang kanyang ama na napuno ng emosyon ay tumigil at niyakap ang kanyang anak ng mahigpit. At ilang buwan ang lumipas, pinakita ang ina ni Sohan na nagsilang ng isang sanggol at si Sohan ngayon ay may kapatid na. Labis ang saya nito nang makita ang kanyang kapatid at tila ang lahat ay bumabalik na sa normal. Gayunpaman, sa kabaligtaran ng katotohanan ay iba, at si Sohan ay madalas na lumiliban sa paaralan bago pa matapos ang klase dahil hindi pa rin ito makalimutan ang nakakatakot na pangyayari. At sa kabila nito, ang pagdating ng kanyang kapatid ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa at isa pang dahilan para mabuhay. Ang kwento ng buhay ni Sohan ay nagpapakita ng isang sakit na pinagdadaanan ng isang tao na dadalhin ito sa panghabang buhay. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating recap.